Dear Max FM with DJ Jimmy. Dear Max FM, magandang hapon po sa lahat, sa mga avid listeners na hindi matahimik ang mga kaluluwa. Or should I say, hindi buo ang hapon pag walang Dear Max FM. Ito nga pala ang next episode na karugtong sa nauna kong iliham na naipadala last September 22 nitong taon lang. Gamit ang abbreviation na RL. Ako ulit ito. Sinadya ko ngayong buwan ibabahagi ang another episode ng kwento ko dahil medyo akma sa Halloween special. Sisimulan ko ang kwento mula nung naibahagi ko ang kwento ng aking buhay sa dati nyo pang programa at ibinigay ko sa ere ang aking number. Kaya marami naman nung nakipagkaibigan sa akin. Isa sa mga nakakuha ng number ko ay ang nagpakilalang Miss Gwen. May 3 linggo bago pa ako nakapag-reply sa kanya sa dami ng nag-text kasi sa akin. First impression ko kasi kay Gwen ay mabait. Kaya gusto ko siyang kaibiganin. Hanggang sa nagkapalitan nga kami ng conversation. Ikinuwento niya ang background ng buhay at pamilya niya. Nag-iisang anak at tanging mama niya ang bumubuhay dahil wala na ang papa niya. At nang marinig ko nga ang boses niya sa cellphone, parang pabulong, mahinhin, at ang cute pang tumawa na animoy papigil. Hirap din daw siyang magsalita ng Bisaya, kaya nagtatagalog siya. Kasi daw doon siya lumaki sa Manila, sa side ng lolo niya. Isang araw, hindi ko makalimutan nun ang sekretong ipinagtapat niya sa akin. Habang kausap ko siya sa cellphone. Ang lihim ng kanyang pagkatao. Sana wag daw akong mabibigla. At inaasahan niya nang sa matutuklasan ko ay hindi ako magbabago sa pakikitungo ko sa kanya. Sana ay magkaibigan pa rin daw kami. Na-curious naman ako kung ano. At ipinangako kong walang magbabago. Ito ang kwento niya sa akin. Nang ipinanganak siya, sa simula ay normal naman. Kahit pa sa bahay lang. Sa pamamagitan ng komadrona o hilot. Subalit sandali pa'y may iniluwal ulit ang mama niya. Ang problema, ang kakambal niya ay parang anino lang. Itim na pormang sanggol, ngunit hindi nahahawakan na parang hangin. Tanging ang komadrona lang at ang mama niya ang nakakaalam. Sa pagdaan ng araw, tanging ang mama niya at siyang nakakakita. Nakakapag-usap sa kambal niya. Lalo na't sa harap ng salamin na malinaw siyang nakikita na walang pinagkaiba sa kung ano ang mukha niya. Sa laki at taas ng buhok ni Gwen. Sa nalaman ko, di halos ayaw kong maniwala. Baka nga gawa-gawa niya lang itong kwento. Imposible, sabi ko pa. Pero sa ano naman daw na dahilan bakit siya mag-o-open ng kwento ng ganun kung ang pakay niya ay kasinungalingan lang. Hanggang sa ibinahagi niya sa akin ang mga kwento na kasabayan niya itong lumaki, kasabay sa pag-aaral at sa kanya lamang daw itong tabi. Ang kakambal daw niya ay matalino, palaban, tagapagtanggol niya at nag-aanyayang gumawa lagi ng mabuti. Ni minsan siya pa raw ang may ganang mauna para pumunta ng simbahan. Siya ang laging sumasagot sa mga takdang aralin. Samantalang si Gwen ay kabaliktaran. Siya na rin ang naging best friend nito mula pagkabata. Nabanggit din niya na ang kambal niya ay 4 na beses na din daw akong nailigtas mula sa kapahamakan. At mag-iingat daw ako, lalo dahil sa susunod, hindi na dahil labag na raw yon. Mga bagay na sobra akong nagulat at naguluhan.
Masaya daw siya na nakilala ako dahil nagkaroon na siya ng kaibigan na gaya ko. Isang araw, akala ko wrong send siya sa text niyang my hon. Ibinalik ko sa kanya ang mensahe niya. Pero natawa siya dahil move niya raw yun kasi ang bagal ko daw. Akala niya hindi ko siya mapapansin. Sa madaling salita, naging girlfriend ko siya sa cellphone. At ang naging call sign namin ay B. Laking ipinasalamat niya dahil matagal niya raw itong gustong masabi ko sa kanya na kung hindi pa daw siya nagbigay ng motibo, ay baka hindi daw naging kami. Isang gabi, nagkakwentuhan ulit kami sa cellphone. 10 ng gabi, narinig kong nagsitahula ng mga aso nila. Kaya nagtanong ako kung ano yun. Sabi niya, dumating daw ang kakambal niya. Si Glenn. Dali-dali kong inirecord sa cellphone ang usapan namin to prove. Sandali pa'y parang may bumukas nga ng pinto at mukhang may kausap siya. Pero wala naman akong narinig na may nagsalitang tao, kundi tunog ng mga crickets lang. Sabi niya, wait lang be ha. Tapos natawa siya. Kasi daw nag-react ang kakambal niya kung sinong kausap niya sa phone na tinatawag niyang B. At nagsabing, pangit daw ng tawagan namin. Pero patawa itong nagbiro na inggit ka lang kasi wala kang BF. Maya-maya pa'y nag-end ang call. Pinakinggan ko ang record call sa memory. Okay naman sa simula. Para sa pangalawang replay ko, ay biglang naghang ang cellphone ko at na-format ang memory card na sobra kong ikinagulat dahil nawala lahat ng save files ko. Pinalagpas ko lang ang lahat ng yon at nakipagsabayan. Dala ng pagkamangha sa buhay niya. Isang araw, may natanggap akong text galing sa kanya. Nagpakilala na mama niya raw ito. Ang anak niya daw kasi ay na-admit sa hospital dahil nahirapan nitong huminga. Hanggang sa nalaman kong nagkaroon daw ng komplikasyon ng kanyang puso. Nagkaroon ito ng maliit na butas na dapat ay maagapan nang hindi siya ma-poison. After kong ma-receive ang text, dali-dali akong tumawag. Pero hindi na ito makontak. 1 month bago ulit siya nagparamdam. Nasa Manila na daw siya, nagpapagaling. Naghahanap ng donor para sa transplant ng puso. Lahat ng ari-arian nila ay sinanla, maligtas lamang ang buhay niya. Ginagawa naman daw ng kambal niyang lahat-lahat. Pero ganun din daw ang kambal niya ay apektado at mahina kapag siya ay may sakit. Mga kamax, gusto ko talagang makita siya. Kaso nga lang sa mga panahong ngayon, di pa ganito ka-high-tech na may camera ng cellphone noon. Kaya lumapit ako sa iba't ibang manggagamot gamit ang mga skills nila. Mapaitlog, mapatulo ng kandila, mapapapel, at kung ano-ano pa. Pinahula ako kung ano ba talaga si Gwen. Sa 5 manggagamot na yon, magagaling na manggagamot na yon, isa lang ang nasabi nila na lubos kong ikinamangha. Anya, hindi ito pangkaraniwan. O in short, hindi tao. Isa daw itong itim na babaeng engkantada. Kaya naman na magka-communicate kami ni Gwen, hindi ko alam paano siya pakikiusapan dahil nga sa kanyang kondisyon. Ang dami kong gustong itanong na nangangailangan ng sagot. Pero sa dahan-dahang sinabi ko nang pumunta ako ng manggagamot para sana'y malaman kung ano pwede kong gawin para makatulong at kung ano ang aking natuklasan.
Kalmado naman siyang sumagot at umamin. Sorry, hindi talaga ako si Gwen. Ako si Glenn. Yan ang sabi niya. Ang pangalan ng kakambal ko ang ginagamit ko, kaya ang resulta ng mga hula ay yun. Nagalit siya sa akin dahil wala daw kong tiwala. Pero kalaunan, nagkabati ulit kami. Ilang buwan pa ang nakaraan, bumalik sila ng kanyang mama dito sa South Cotabato para dito ay magpagaling. Matapos ang pansamantalang operation at ino-observe ang kanyang kondisyon within 1 year. Sinabi niya sa akin kung saan sila nakatira. Pero naka-wheelchair umano siya dahil sa kanyang sitwasyon. Ang sabi ko, may ibibigay akong regalo sa kanya. At naghanap ako ng paraan para sana ay makapunta sa kanila. Pero sabi niya, akang kasambahay nila ang imi-meet up ko doon. Doon mismo sa terminal ng Pulomolok. At wag daw akong magtangkang pumunta sa kanilang bahay. Dahil daw takot siyang may mangyari sa akin. Nag-promise siya na magbibigay ng picture. Humingi din ako ng letter. At isang hibla ng buhok. Dahil sabi niya, ang buhok niya'y abot hanggang talampakan. Nagkita nga kami ng yaya niya. At pinakita sa akin ang picture ni Gwen or Glenn. Pero sad to say, malabo ang picture. Pero ang stolen shot na isa, ang medyo kita ang mukha. At madedescribe na sobrang ganda. Nakapaloob din sa sulat at ang buhok niya. Kaya napasabi kong totoo. Kaya biniro ko ang yaya niya na sasama ako sa kanya para makita ang amo niya o kung ano ang option na pwede kong gawing makita ko lang siya. Pero nakiusap ito na wag dahil yun ang tugon ni Glenn. Sikreto ko sanang susundan, kaso pinangunahan din ako ng takot at pangamba. Chini, marami pang mga kababalaghang pangyayari ang hindi ko na idedetalye dito. Dahil sobrang haba na akong iisahin lahat-lahat. Isang araw, lihim akong bumiyahe sa lugar na sinabi niya para mag-imbestiga. Gusto ko siyang hanapin dahil hindi ako mapalagay. Gusto kong suriin kung ano talagang totoo. Dahil di ko matanggap na parang nagmahal ako ng hangin. Pumunta ako sa lugar at nagtanong-tanong ng mga names na nabanggit ni Glenn noon. Ang pangalan ng mama niya, pangalan niya at apelyedo. Kung may residenteng nakatira sa lugar nila na ganon. Subalit, bigo ako. Dahil ang mga napagtanungan ko ay walang nakakilala. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o manumbat, baka pinaglalaruan lang ako. Kaya naglakas loob akong sabihin sa kanya. Umiiyak itong sobrang hinhin na boses na nagdahilan na isa sa mga bahay na yun nila ang napagtanungan ko. Kaso ang isa daw doon ay nag-deny dahil sinabihan niyang wag umamin na bahay nila yun. Naawa daw siya sa akin. Sabi niya pa, isinugod sa hospital ng Coronadal at wala siya sa kanila dahil hirap siyang huminga at kauuwi lang din niya. Hanggang sa binaliwala ko na lang muna ang lahat. Hanggang sa dulo nitong kwento, nagpaalam ito sa akin na aalis sila ng kanyang mama. Pupunta daw sila ng China para doon ay magpagamot. Dahil doon lamang daw may sapat na facilities sa heart transplant. Hindi niya alam kung mabubuhay siya o hindi. Ayaw niya sanang iwan ako, pero lakas loob daw niyang magpagamot alang-alang sa akin. Hanggang sa yun ang huling update ko sa kanya. Nag-end ang call namin sa pagbanggit niya ng pangalan ko. 4 na taon akong naghintay ng update kung ano ang nangyari. Pero wala na.
Kahit ang yaya niya ay hindi na rin umano nakatanggap pa ng balita tungkol sa kanya. Ang yaya niya ay naging kumare ko na rin. At nakadalo sa binyag ng anak niya sa pagbabaka sakali man lang na maituro ang bahay nila. Pero hindi ko talaga napaamin. Naging letter sender na rin siya sa dati niyong programa. Base sa naging karanasan sa pamilya. Yun nga lang, 8 taon na ngayon, wala rin akong balita. Hanggang sa ipinasa Diyos ko na lamang ang lahat dahil magpahanggang ngayon, wala na rin akong balita sa kanila. Hanggang dito na lamang. And please play my requested songs. I never thought. And the search is over. Ang inyong kamaks, R.L. How can I convince you? Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.